Kaibigan, Doc Willie to. Maraming nagtatanong sa akin, nakakausap ko, nagme-message. Natatakot sila, baka daw ma-stroke sila bigla. Pabata kasi ng pabata ngayon ang nai-stroke. Pwedeng may nagbara, may nagdugo sa ulo, konting headache lang. So, nakakataka. Dati, mga 60 years old na stroke. Ngayon, 40, 30, 20, parang worldwide siya. Bakit kaya? Tingnan natin yung mga factors. Ano po warning signs na hindi na ordinary sakit ng ulo? Kasi lahat may sakit ng ulo eh. Paano natin malalaman kung stroke na pala siya? First, dapat alam yung history. Nasaan ba yung sakit? Yan ang itatanong ng doktor. Eh. Pag migraine, usually banda rito yung area. Bandang harap. Tsaka humihilab. Humihilab yung migraine, parang tumitibok. Pag high blood ka, tumataas blood pressure mo dito sa likod, oh. Tama to. Yan talaga sinasabi ng pasyente. Hindi lang batok hanggang dito. Parang mabigat, parang iba, parang hilo. May hilo to, high blood. Nagalit, may kaaway na high blood. Pag stress, parang may nakaipit na helmet na masikip. Parang may masikip na nakaipit dito. Kasi may muscle yung ulo natin eh. Ulo natin matigas, pero may muscle yan, may flat muscle yan. Pag na-stress tayo, dami iniisip, sumisikip yan, sasakit. Maraming cause ng headache. At syempre, yung pinaka-deadly, stroke, di ba? Mamaya, i-explain ko isa-isa yan. Mga siyam na dahilan niya ng headache. Pag stroke, yung nagbabara, medyo masakit-sakit yan. O medyo mataas blood pressure, 140, 150, 160. At may headache din siya. Pero ang complaint nila headache, parang moderate lang minsan eh. Pag dumugo, dugo, sobra sakit ang ulo. Pag dugo, sobra sakit ang ulo and sobra taas ang blood pressure. 180, 200, ganyan yan. Dugo putok eh. Pag aneurysm, may tao, may lobo, may lumolobo, may abnormality, pumuputok ang aneurysm. Naglilik yan unti-unti naglilik, kaya minsan may atake na sobrang sakit, baka pumutok yun. Tapos, konting sakit, baka humihilab lang siya. So, delikado to. So, kung konting putok, konting dugo lang, nag-blood clot agad, di konting dugo, mabubuhay pa yung tao. Pero pag dumugo ng marami, 100 cc is kalahating baso. Pag kalahating baso nilabas na dugo, hindi na, namamatay ang pasyente. Tuturo ko rin first aid, mamaya. So, ayan po yung mga lugar. Meron ding sinusitis dito sa harap. May migraine, tinuturo ko. Tingnan na natin, mga siyam na dahilan ng headache. Doon muna tayo sa easy. Sa common na hindi delikado. Ayan kaka-cellphone. Kaka-cellphone, kaka-computer ng bata. Mga kabataan ngayon, halos lahat daw may headache na. Lahat masakit na yung batok. Lahat nakagano. Paano nga? Cellphone. So, pag nakatungo lagi, sumasakit yung muscle. So, ang problema, hindi yung utak sa loob na pumutok. Dito lang yung muscle lang sa labas. Yung batok lang dito na sa likod. So, okay lang yan. Although makukuba ka, hindi rin maganda yan. Magkaka-nape pain ka, pwede rin sumikip dito. Maipit din yung cervical spine, hindi rin maganda. Kaya dapat diretso. Di ba? Meron tayong tips sa cellphone, nakataas. Di ba? Meron nakapatong, pati computer. Tapos sandali lang, 15-30 minutes, lakad-lakad na. Para mawala yung stress sa leeg. Nape pain, minsan yung nerve na iipit. Yan, Delikado rin sa kotse, Yung nagdadrive na bangga. Whiplash yun, Yung pag nabangga yung kotse, biglang gaganon, tapos gaganon yung ulo. Nababali yung delikado. Meron din namang headache na simple lang, kakatulog, stiff neck. Neck and head, para masyado mababa yung unan, masyado mataas yung unan, hindi okay. Kaya minsan masakit. Okay, so yan, masahe lang yan, minamassage. Nape pain. Ang delikado dito, kung may mga herniated disc dito. Ito, baguhin mo lang unan mo, di ba? Tapos imamasahe lang dito. Pwede po imasahe dito sa likod. Walang problema dito sa ulo. Tuturuan ko kayo mamaya. Wag lang dito sa harap. Wag lang gagalawin yung carotid, yung pulso, Bawal hawakan ng yung dalawang carotid ng sabay, magkukulang ng dugo sa ulo. Number 3, headache na stress lang. Ito yung sinasabi kong tension, headache. Yan, ganyan-ganyan ang mukha nila, parang nakaband. Exercise lang, mawawala. Itong mga shoulder shrug na tinuturo ko for tension, headache. Kasi pag iniikot mo ang shoulder mo, ang lumuluwag yung neck. Yung neck talaga ang pinapaluwag mo, hindi lang yung shoulder.
Yung neck, pinapaluwag mo yan. Tapos dito, chin tuck. Chin tuck. Chin binababa. Kasi ulo natin lagi nakaganon. I-chin tuck mo para umatras. Para umatras. Yan, chin tuck. Para hindi kuba. Kasi pa nakuba dito ang leeg, di ba? Pag tumanda, nakukuba, pangit po. Pati likod sasakit. Massage, tulog, ayusin yung computer table, hot and cold. Pwede rin naman hot and cold lagyan. Number 4, migraine. Medyo mas serious na migraine. Migraine, mas matinding headache talaga to. Talagang may oras, minsan sa regla, sumasabay. May cycle, may panahon, sobrang sakit ang ulo, ayaw ng maliwanag. Isa may nakakain kang nagkukos ng migraine. At in a small chance, rarely, siguro less than 1%, baka less than 1% lang naman, yung nagma-migraine, pwede tumuloy sa stroke. Higher risk sila sa stroke. Kasi nga parang nag-i-spasm yung mga ugat sa mga artery sa utak. Kaya minsan siguro kakahilab-hilab, baka magsara, ma-stroke. May gamot sa migraine. Punta sa neurologist, pag umatake yung migraine, may ininom na gamot. Meron din mga maintenance para ma-prevent ang migraine. Huwag magpapapuyat, huwag masyado iisipin ng problema, lalo na walang pera, may kaaway, ikot na ikot yung ulo, nadidepress, bipolar disorder, lahat yan nakakos ng headache, pwede lumala. Ayaw natin ma-stroke. Yeah, dapat easy lang. Number 5, medyo delikado rin to, pinch nerve. Naiipit yung nerve. So, pag na-pinch yung nerve, masakit na masakit ang leeg, tapos may manhid. May manhid dito. So, pag may manhid dito, pwedeng stroke, pero pwedeng naipit lang yung nerve. Therapy dapat to. Magte-therapy. Minsan, hinihila yung leeg, may mga exercise. Pero basically kasi malamang kakatrabaho to eh. Kakatrabaho, kaka-cellphone, lagi nakayuko. Number 6, delikado to, high blood. Okay? Pag high blood, masakit nga sa batok, bukod sa severe headache, nahihilo, vertigo. Minsan makabog yung dibdib, baka mag-heart attack pa, irregular heartbeat, di ba? Kinakabhan. So pag high blood, kailangan gumutin yung high blood. Punta tayo sa cardiologist nyo, sabi ko nga, pinakamalakas na gamot, amlodipine, pinakamalakas para makontrol yung BP. So, pag hindi makontrol yung BP nyo, lalo na sa umaga, check nyo yung BP nyo, umaga, tanghali, gabi. Pag sa umaga mataas, morning hypertension yon. Kailangan nyo amlodipine sa gabi. Oo, inom kayo, pa-check kayo sa doktor. Ito na, number 7 na delikado, stroke. Paano malalaman kung stroke? Pag stroke kasi, based on the word, bigla eh. Bigla yung sakit. Bigla yung nangyari. So, biglang nangiwi, biglang namanhid, biglang hindi na mataas ang kamay, biglang hindi mataas yung paa. Anong area, depende kung ano ang minalas na tamaan. Oo, minsan, yun talagang word eh. Kung ito tinamaan, minsan kamay at paa. Kung tinamaan banda sa likod, ang nagbara, mabubulag. Pag natamaan dito sa may batok, cerebellum, mawawala ng balance. Depende sa tinamaan. Pag yung sa harap, nagbabago yung ugali. Yan, nagbara. Ischemic stroke to. Nabubulo. Kailangan dalhin agad sa ospital. May mga emergency na gamot, bababa yung blood pressure. Actually, may bagong treatment pa eh. Nilalagyan ng malamig. Kino-cool down yung ulo eh. Experimental, pero nakatulong. Meron din yung delikado na sinasabi kong hemorrhagic stroke, nagdugo, cerebral aneurysm. Minsan sasabihin nila na sudden onset headache, nasusuka. Nasusuka, bad sign na. Pag meron na stroke, tapos nasusuka, bad sign. Ibig sabihin kasi ng nasusuka, naiipit na yung utak. Tumataas yung intracerebral pressure, nakatakot yun, iniipit yung... Dito kasi, pag namaga yung kamay mo, let's say, nagdugo to. Nagdugo, nagmaga. Hayaan mo siya magmaga. So what kung lumaki siya? Hayaan mong gumaling. Ang problema sa ulo, may bungo tayo, nakasara yan. Kaya anything na magdugo sa loob, maiipit niya yung buong brain. Ipit niya. Pag dumugo to, mapipisa niya to. Mapipisa. Kasi nga nakasarado siya eh. Close yung utak eh. Tawag dyan subarachnoid hemorrhage eh. Kasi nga, dumugo, hindi naman dapat dumugo eh, kung hindi lang abnormal. Yan ang pangatlo. Meron pa pang-apat na klaseng stroke, yung mini stroke.
O yung stroke na dumating tapos nawala. Yung dumating lang siya, yung magbabara sana pero nalusaw. Transient ischemic attack yun. TIA. May stroke pero nawala. Maganda yun. Meron pang isang klaseng stroke, pang-5, multi-infarct. Ang multi-infarct, ito sa mga matatanda. Maliliit na stroke, maliliit lang na barado. Maliliit, very small. Small, lacunar infarct tawag doon. Pero sa dami na maliit na damage sa ulo, nauulyanin na, namamali na. Pero hindi mo mahalata, parang naulyanin na, iba na sinasabi. Pag kinuha sa CT scan, ang dami ng barado maliliit. Okay, siguro sa akin, mas okay na yung maraming maliliit siguro. Hindi naman nakakamatay yung maliliit, paano maliit eh. Pero yung baradong malaki agad ay talagang bago ugali, di ba? Bakit nagbabara? Simple lang, high blood. Simple lang, cholesterol. Simple lang, diabetes. Sobrang sarap, chicharon bulaklak. Ano pa ba yung favorite natin? Yung in-order sa restaurant. Mantika o taba, alak, sigarilyo, puyat, galit, sobrang stress. Sa mga lalaki, sa mga pagtatalik sa mas bata, siguro pwede rin, may na-stroke. May na-heart attack din doon. Diba? Na-strain eh. So, pag sa ulo ang pumutok, stroke. Pag sa puso nagbara, heart attack. Masakit ang dibdib. Pareho kasi silang ugat. Kaya minsan pareho nangyari ito. Aneurysm, biglang puputok ko. Pagputok ng aneurysm, severe headache o severe. Parang, actually, ang term is worst headache of your life eh. Minsan ganun. Pag sinabi, ito na yung pinakamasakit na sakit kong ulo, yun na yun. Yun na yun. Dali na agad. Okay? Lalo na pag nagsusuka. Okay? Lastly, may isang headache na delikado din, pero unti-unti, hulaan nyo kung ano to. Unti-unti yung headache na palala. January, medyo masakit. Wala. February, mas masakit. March, mas masakit. April, pasakit, pabalik-balik. Yun. Alam nyo na ano yun. Hindi. That's a brain tumor. Brain cancer. Yun. Ibig sabihin yung bukol, unti-unti lumalaki. So, brain tumor. Ganun yung pattern ng headache niya. Parang pataas ng pataas. Anyway, pag ganito, neurologist lang talaga sila magsasabi kung kailangan mag-CT scan o hindi, lalo na kung duda nyo, kung stress kayo, namin ginagawa, may lahi na na-stroke, yun po. Kaya easy lang, sigarilyo, alak, tigil. Marami rin naman, syempre, coffee, hindi, okay lang naman magkape, walang problema. Exercise regularly, pag-control na yung blood pressure, kailangan tulog para bumaba BP. Breathing exercise, relax. Yoga, relaxation, magmasyadong galit. Iwas sigarilyo, tobacco. Tobacco nakakata. Droga pala, mga ecstasy, cocaine, nakaka-stroke. Kasi biglang taas yung blood pressure. Shabu, nakataas ang blood pressure. So, biglang taas, hindi kaya ng utak, puputok siya. Nasobrahan ng taas ng presyon. Yung presyon, yung lakas ng pump ng puso. Tension headache, ito lang mga muscle. Sana tension headache lang. Ito yung muscle sa ulo. Kala nyo walang muscle. May muscle yan. Subukan nyo, mag-bite kayo. Mag-bite kayo, titigas to. So may muscle yan, minamassage. Dito minamassage. Magpamassage kayo, relaxing. Kung gusto nyo acupressure, okay din yan. Dito sa ulo. Ito, Daklisa, pakita mo yan. Ayan, masahe. Napakasarap dito. Dito, sa likod. May iba sa kamay, sa paa. Okay lang yun. Sana po nakatulong tong video. Salamat po.